Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang pasok sa banga? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon. So kahapon nga isang ang pasabog ng Miss Grand, yung pinalakad nila yung kandidatas under the rain, o di ba? Talaga naman maraming naloka kasi syempre may mga nadisgrasyang kandidata sa mga eksena nila kahapon. So medyo nakakalungkot kasi syempre hindi biro yung paglagpak ni Dominican Republic dito sa competition. So nakakaloka lang kasi syempre dapat iniuna talaga ng organization yung safety ng mga kandidata dito sa competition. Pero syempre wala naman din tayong magagawa dyan. Dapat yung nagdidesisyon ng tama dyan, yung organization mismo. Sila dapat na nakakaisip nga na dapat ba bang i-push to o dapat bang ituloy to. But sa kabilang banda, pilit ko pa rin namang iniintindi din yung sitwasyon din ng organization. Kasi syempre at the end of the story, show naman nila yan, and then siguro may sarili silang dahilan kung bakit nila ipinupush talaga yung pageant nila at wala naman akong magagawa doon. But tulad nga ng sinabi ko, nananawagan pa rin ako sa organization ng Miss Grand International, have to safety first before talaga sa mga eksena ninyo. Kasi syempre, may mga kandidata na pwede talagang maaksidente at anytime talaga. Syempre yung injured ba na tinatawag ay ayun yung iwasan natin para sa mga lumalaban dito sa Miss Grand International. At hindi lang sa Miss Grand International, sa lahat ng pageant na lumalahok sa iba't ibang klase ng pageant. Diba? So mga pageant na may mga girls na medyo delikado talaga yung rampa nila. Kaya dapat hindi sila nag-heels talaga ng sobrang taas kasi mahirap pag na-disgrasya sila. Oh my God, nakakaloka yan. At eto na nga, syempre, kahapon sa swimsuit round, sabing ganon, rain or shine, di ba? Parang tuloy ang competition, tuloy ang laban, at talaga namang masasabi ko, may mga kandidata talaga dito na palaban pa rin. Yung tipong hindi talaga sila hindi talaga sila mapigilan sa kanilang laban sa competition dito sa Miss Grand International. Kaya naman, sino ba yung mga kandidata na kudus naman sa kanila ay talaga naman nag-perform ng bonggang-bongga at kahit ibuwis nila yung buhay nila sa competition na to, tuloy ang laban nila. So yeah, so sino ba yung mga kandidatang nakita natin na talaga naman, oh my God, grabe ang performance level. Kahit sabihin pa natin na medyo delikado yung another part doon sa may full side ng Miss Grand International yesterday. So ako, sino ba yung mga nakita natin dyan na talagang paandar at pasabog? Syempre, doon muna tayo sa ating pambato na si Miss Philippines. Actually, si Miss Philippines, kung titignan mo yung performance level na ipinakita niya dito, talagang sobrang weak yung kanyang galawan. Hindi mo masasabi na she's strong. Kasi ultimo yung pag-ikot niya, medyo alanganin, and then parang alanganin siya sa paglalakad niya. Naiintindihan ko na wet floor yon at medyo siguro nag-iingat talaga siya na maaksidente or madulas dahil syempre, alam mo na, kahit naman ako siguro, iingatan ko pa rin yung sarili ko na, sandali lang, dahan-dahan ako dito. But, syempre, hindi pa rin dapat natin nakakalimutan na this is a competition. So, may mga area naman kasi na pwede ka talagang humataw, katulad ng ginawa ng ibang kandidata na nakita mo talaga yung performance level nila. Pero kung pag-uusapan naman natin yung ganda, charisma, yung pagiging seductive talaga ng beauty na meron etong si Miss Philippines, ay talaga naman masasabi ko, pasok sa banga ang beauty na meron siya. Daanin natin sa ganda, di ba? Sabi nga ganon. Kasi talaga naman, kapag tinignan mo talaga yung facial expression niya, yung face niya, yung killing smile niya, ay talaga naman masasabi ko, oh my God,
ang ganda-ganda mo, Miss Philippines. Doon ka talaga tututok sa mukha niya at hindi na sa performance niya. Pero kung bubusisiin mo yung performance ni Miss Philippines, syempre doon mo makikita na, okay, she's weak. Pero kung titignan mo yung ganda na meron siya, talaga naman masasabi mo, okay, pasok to sa banga. So, let's see. Kasi sabi niya, magpapasabog nga daw siya sa October 14. At siya mismo, sinabi niya sa sarili niya na nadismaya siya sa kanyang performance na ginawa dito sa swimsuit round yesterday. But ako, I completely understand na, of course, I'm so happy doon sa nakita ko naman sa kanya kasi at the end of the story, at least hindi siya nadulas at hindi siya na-aksidente. So, ibig sabihin, sa next round, mas makakalaban pa siya ng bonggang-bongga. More than doon sa mga humataw tapos nadulas katulad ni Dominican Republic na dulas siya. So, hindi natin alam kung ano ba yung impact ng sakit at paano niya i-recover itong sarili niya after niyang madulas dito sa Miss Grand. So, titignan natin kung hahataw pa ba si Dominican Republic for the next round para sa competition na swimsuit competition. So, ayun naman yung advantage ni Miss Philippines doon. Kasi at least si Miss Philippines alam niya kung paano niya ilalakad uli at ilalaban yung kanyang pasarela dito sa competition para sa swimsuit round for the second round. O, di ba? So, yon. So, ayun talaga. At least na kuha niya na ingatan yung sarili niya. At doon palang panalo na. Pero, syempre, sino ba yung mga kandidata talaga na nakita natin na humataw? So, meron akong ilalabas dito na top 12 na candidates talaga na masasabi ko, grabe, bongga sila pagdating sa competition. So, isasama ko dyan sa top 12 list ko si Dominican Republic. In fairness kay Dominican Republic, talaga yung energy level niya from the beginning ay talaga namang ibinigay niyang hataw sa competition kahapon. At talaga nakita mo yung kanyang pasarela, talagang walk kung walk talaga siya. Ayun nga lang sa kabilang banda, hindi niya kasi na-control yung sarili niya sa paglalakad. Kasi parang feeling ko, inulit-ulit kong panoorin talaga yung walk niya. At kung papansinin ninyo, ang paglalakad niya, tuloy-tuloy talaga yung energy level niya hanggang doon sa dangerous na area nga. So pagdating doon, nakalimutan niya na madulas yun at talaga namang grabe talaga yung impact din ng kanyang buwelo doon. At doon siya lumagapak. And then yung tumayo siya, akala niya makaka-recover na siya at maihataw niya pa rin, tinry niya pa rin. And then ayun, nadulas pa rin siya. Kaya nga sabi ko nga dito sa parting to, in fairness naman kay Dominican Republic, talagang ibinigay niya yung best niya at para sa akin, deserve niya makapasok sa top 12 spot. Diba? And then, of course, si Costa Rica. Nakita natin si Costa Rica, yung performance level niya. Gustong-gusto ko yung palo ng balakang niya, yung shape ng katawan niya, and then plus yung energy na ibinigay niya. But thanks God, hindi siya nadulas. Pero nakita din naman natin talaga na nakipagsabayan siya sa mga malalakas at magagaling dito. And then, number 10 spot ko naman, si Miss Vietnam. Si Miss Vietnam kasi, in fairness naman kay Miss Vietnam, panalo ang kanyang pasarela, panalo yung energy na ibinigay niya, kahit ang lakas na ng ulan siguro, or sabihin na natin na wet floor doon, pero hindi siya tibag, hindi siya na ano tawag dito, hindi siya natinag ng mga ganyang pangyayari. Show must go on para kay Miss Vietnam at nakita natin ng maigi yung kanyang pasarela na talaga naman pumipitik talaga yung kanyang mga paa plus yung kanyang tuhod. Talagang masasabi ko baling-bali. Sabi ko, oh my God, panalo talaga si Vietnam in fairness sa kanya. And then dahil dito, inilagay ko siya sa number 10 spot. And para naman sa number 9 spot ko, I love the beauty na ipinakita dito ni Miss Netherlands. In fairness kay Miss Netherlands, performance, hindi ko masasabi na katulad ni Miss Vietnam yung ginawa niya, pero nakita mo talagang paandat pa rin talaga si Netherlands. And then plus nakita natin kung paano siya nag-perform ng bonggang-bongga. And then nakita ko din kung paano niya ipinakita talaga yung pagiging isang Miss Grand Netherlands niya, yung beauty. And then nandoon din talaga, ay nako, oh my God, sabi ko sa iyo, nakita mo na nag-iingat siya doon sa dangerous area, pero hindi siya nagpahalata na ingat siya. Dinaan niya talaga sa kembot ng katawan at saka sa pagsasayaw. In fairness sa kanya, I love Netherlands. So, gusto ko yung beauty na in-offer niya yesterday.
Kayo ba, nagustuhan din nyo? And then, number 8 spot ko naman, si Miss Brazil. Oh my God. From the beginning talaga, nakita ko talaga yung beauty ni Brazil dito. Grabe, ang sexy. At hindi ako magtataka kung makakapasok sila sa semifinals at kung kaya niyang tumugtong hanggang sa top 5. Kasi naman si Brazil naman, winner naman talaga yung kanyang performance level yesterday. So, nasustain niya kung ano ang merong performance sa mga Brazilian na lumalaban dito sa Miss Grand. At alam natin na talagang ang mga pinapadala ng Brazil ay pumapalo talaga sa competition na to. In fairness, kudos naman kay Miss Brazil. Ang ganda-ganda niya yesterday, plus ang sexy niya pa. Wag mo na lang pagsalitain. Pero panalo talaga ang beauty ni Miss Brazil. Totoo. At ito, very surprising sa akin, si Miss Laos. Dahil si Miss Laos talagang masasabi ko, hindi ko siya nararamdaman sa competition na to. So, totoo lang, hindi ko siya nararamdaman nung mga nakaraang araw, yung mga unang event nila, hindi ko siya maramdaman. Pero yesterday, ramdam na ramdam ko si Miss Laos na kahit sabihin mo basa ang floor or umuulan pa yan, isa to sa mga hindi nagpatinag. Performance level talaga ang ipinakita niya at humataw talaga siya ng todo-todo. In fairness sa kanya, sa lahat ng Asia, parang siya talaga yung parang nag-number 1 pagdating sa energy, performance level, beauty. Ay nako, sabi ko sa iyo, halo-halo na. Ipinakita niya dito kung gaano siya kasigla, kung gaano siya kalakas pagdating sa competition. In fairness, di ba? Nagustuhan mo rin ang performance talaga ni Laos. At ako din, sobrang wow, napa-amaze ako sa kanya. Kaya para sa akin, number 7 spot. I love the beauty of Belgium. Black magic talaga ang ipinakita niya dito. Yung kanyang afro hair, nakitaan natin na medyo may papasabog siya. Iniba niya yung ayos, plus yung energy, tindig, height, winner. And then parang feeling ko very professional ang datingan nila. The way kung paano sila maglakad sa mga ganitong sitwasyon, paano nila dadalhin yung sarili nila sa mga ganitong sitwasyon. They know how to take care of themselves pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Dito mo masasabi na iba talaga yung level nila. At kudos talaga kay Belgium. Masasabi ko na performance level, check. So, yung ipinakita niyang galawan, winner. So, para sa akin, number 6 spot, Belgium. Di ba? So, eto din, Diyos ko, hindi rin talaga nagpatinag. I love the way kung paano siya talagang umeksena dito, si Miss Peru. Si Miss Peru kasi talagang masasabi ko, beauty, body, ay nako, ang perfect. Performance, sobrang panalo, sobrang hataw na hataw talaga yung kanyang pasarela. Ito yung mga masasabi mo ng mga Latinas na talagang hindi nagpapakabog. So, nakita naman natin. At masasabi ko, pasok siya sa listahan ko. At talagang pasok siya sa banga. Number 5 spot. And then, number 4 spot naman sa akin, si Miss Nigeria. I love the way kung paano siya umeksena, yung mag-emote, yung kanyang mga facial expression. Oh my God. Saka, yung mga nerves niya talaga, kung paano niya talaga igalaw, ipihit, ibali yung balakang, ibali yung mga balikat niya. Winner! So, talagang sobrang nagustuhan ko talaga yung energy na ipinakita talaga ni Nigeria yesterday. At para sa akin, remarkable performance. Sobrang panalo, di ba? So, wala akong masabi. Nigeria, number 4 spot. Number 3 spot naman para sa akin, si Miss Angola. Yes, Angola. I love the way she is. So, from the beginning, di ba, parang kita mo talaga yung energy level. Hindi niya pinahiya talaga yung Miss Grand dito na medyo delikado, basa yung floor, pero dahil ako ang mag-opening ng show, I will give you a show. So, panalo, nag-enjoy ako dito sa performance na ipinakita niya. Every single moment talaga. Sabi ko sa iyo, nakatutok ako dito kay Miss Angola. Kudos naman kay Miss Angola. Sana mapasok to sa semifinals at makarating sa dulo ng competition kasi she deserve it. Winner talaga. Sobrang, ewan ko, I love her. Kung paano siya umeksena, kung paano siya makipaglaro sa competition, I hope nakikita yan ni Mr. Nawat. Kasi in fairness naman kay Angola, she's a supermodel and very professional pagdating sa pagwo-walk, yung energy, yung palo, yung pitik, yung bali ng tuhod, talagang masasabi mo, catwalk kung catwalk. I don't care, kahit wet pa yung floor.
kudos naman sa kanya. And then, of course, si Miss Colombia. Ayaw magpatinag ni Miss Colombia sa competition na to. She's a very consistent from the beginning. At talaga namang masasabi ko, hindi ako magtataka kung siya ang mananalo ng Miss Grand ngayong taon na to. Kasi naman, yung performance level niya talaga, palo-palo. But ang tanong ko, siya nga kaya talaga ang mananalo? Iba kasi talaga yung ipinakita din talaga dito ni Miss Colombia. Sexy, height, winner. Plus, nandoon talaga yung sasabihin mo. Performance, palo-palo, palo kung palo, lakad kung lakad, and then pose kung pose. So, wala akong masabi. She's pretty. O, di ba? At para naman sa number 1 spot ko, ito talaga, I love Miss USA. Hindi dahil sa, dahil nakikita ko yung performance niya. Sobrang panalo ang energy, sobrang panalo yung galawan, yung styling, yung palo ng buhok, yung pagtaas ng kanyang buhok, winner. So, nakita ko siya nung sa Fashion Show Week na talagang humataw. And then dito din talagang masasabi mo, grabe ha, USA, ikaw na. O, di ba? So, yun. So, ako talaga si USA, kung nakita mo yung performance ni USA, masasabi mo, sa sobrang dami ng mga natatalisod doon na nadudulas, wala siyang takot kung madudulas siya o hindi. At nakita mo, medyo napa-slide siya konti, pero go pa din. Show must go on. So, halo-halo yung nakita ko sa kanya. Yung intense plus nandoon yung pagiging alerto niya at nakikita mo na matalino kung paano gagalaw doon sa dangerous area. Hindi siya bara-bara pero nakikita mo na hinahataw niya ang performance niya. Sa madaling salita para sa akin, very Miss Grand ang eksena. So, yan. Sila yung mga nakitaan ko na talaga namang umulan man o bumagyo, ando doon yung pagiging professional nila, the way kung paano sila umeksena, pumalo, at lumaban sa competition na to. Yes, totoo, buwis buhay, pero nandoon na yung pag-iingat nila sa sarili nila. Ando doon yung makikita mo, they are professional, the way kung paano gagawin to. And then, kung ako yung kukuha na sa kanila, parang feeling ko, alam nila yung gagawin nila kahit ilagay mo sila sa underweight, di ba, ng competition or dahil sa professional talaga yung ipinapakita nila. Kumbaga, kudos talaga sa kanila and deserve talaga nilang masabihan natin na pasok ka sa banga. Di ba? So, yon. So, kayo guys, sino guys sa mga nakita ninyo sa competition na to na talagang masasabi mo, pasok sa listahan ko. So, please comment below para at least malaman ko naman kung sino ang talagang nag-shine like a diamond star yesterday dito sa competition ng Miss Grand International Swimsuit Round na nakakaloka. So, yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang support na binibigay ninyo syempre sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At syempre, i-click nyo rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.